paborito. DWJ-88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ-88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ-88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigyan kapuasan at si kayo namin kapaborito, agunata na Lunes, Abril 14, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, dalaga patay matapos na aksidenteng mabundol ng isang motorsiklo. Radyo Pangasinan Balita. Mammogram machine ng Dagupan City, malaking tulong sa mga may breast cancer. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, 4.85 milyong videos sa Pilipinas tinanggal ng TikTok. Radyo Pangasinan Balita. Department of Health itinaas ang Code White Alert ngayong Holy Week. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pandaigdig, Myanmar muling nakaranas ng paglindol. Radyo Pangasinan Balita. Dating South Korea President lilitisin dahil naman sa panunulsol. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Denver Nuggets panalo kontra Memphis Grizzlies. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Asia's Queen of Song Pilita Corrales pumanaw na. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin na ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, good morning. Narito naman ang lagay ng ating panahon sa ating bansa. Sa ngayon, wala pa rin tayong binabantayang tama ng panahon. So, yung ating weather system na hinihiral itong frontal system na nakakapekto dito sa may dulong Hilagang Luzon at easterlies naman ang siyang nakakapekto sa may bahagi o nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin sa easterlies ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may inaasahan pa rin na pulong-pulong pag-ulan at pagpulog dulot ng easterlies. At ang tamang hangin naman ang namumula sa may timog silangan ng hilagang silangan ang siya namang iiral. At ang ating baybayin dagat naman ay katamtaman ang pag-alon ng ating karagatan. At wala rin tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating bansa. Ang ating guwat ng temperatura na inaasahan ay nakapagitan ng 26 hanggang 34 degrees Celsius. At ang ating inaasang heat index o damang init sa araw nito ay nasa 43 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog naman 6:30 ng dakong hapon. Yan mo lang lagay ng ating panahon ng tagapag-ulat. June Soriano, magandang umaga po.
Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Isang minuto makalipas sa alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, patay ang 17 anyos na dalaga matapos na mabundol ng motorsiklo sa Provincial Highway ng Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan pasado alas 10 ng gabi noong araw ng Biyernes. Ayon sa pulisya, sa pahayag ng witness na boyfriend ng biktima na si Verhil Laino, 19 anyos, nagkaroon umano sila ng argumento sa gitna ng kalsada. Nang paanda rin nito ang motorsiklo ay pinigil siya ng biktima pero lumayo ito. Habang naglalakad ang biktima papunta sa gilid ng kalsada ay aksidenteng nabundol ito ng parating na motorsiklo na minamaneho naman ni Christian Morante, 20 anyos, residente ng San Carlos City, kung saan ay nawalan ito ng kontrol sa manibela at natumba, at sa puntong ito ay aksidenteng nabangga naman ang nakabuntot o kaya ay nabangga ng nakabuntot na motorsiklo na minamaneho ni Carl Nolan Salon, 22 anyos, ang naunang motorsiklo. Ang biktima ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na naging dahilan ng agarang kamatayan. Sugatan din ang dalawang driver at isinugod sa hospital ang ito para sa kaukulang kagamutan. Negatibo sa alcoholic breath test ang dalawang driver. Ito ay base sa kanilang medical record. Napag-alaman na nagkaroon na ng pag-usap ang pamilya ng biktima at ang driver. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin ang paghulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Formal na binuksan kamakailan ang bagong ayos o newly renovated na kalsada sa Barangay Gilig, Malasigi, Pangasinan. Ang naturang aktibidad ay pinuunan ni Mayor Noel Asuna Eslani, ilang mga barangay officials at mga empleyado ng lokal na pamaraan sa paunguna ng Municipal Engineering Office na pinamumunuan ni Engineer Gaudencio Sanchez. Ang newly renovated na kalsada ay may habang 200 meters na pinunduan mula sa 20% development fund ng lokal na pamaraan. Ang pagsasayos ng mga daan tulad mga farm-to-market roads ay isa sa mga isin na prioridad ni Eslani sa kanyang panunungkulan bilang mayor sa loob ng 3 termino na magtatapos ngayong taon. Si Eslani na nanungkulan din bilang vice mayor ay muling tatakbo sa naturang posisyon sa darating na eleksyon at makakatunggalin nito ang first term municipal councilor na si Dang Mamarinda. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 8.1 FM, paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, may bagong pag-asa na ang mga kababaihan ng Dagupan City laban sa kontra breast cancer matapos na makabili ang lungsod ng isang brand new mammogram machine na magagamit para sa maagang pagtuklas ng sabing sakit. Ang makabagong kagamitan na nagkakalaga ng 17 million pesos ay opisyal na binasbasan sa isang ribbon cutting ceremony noong April 9 sa City Health Office Diagnostic Building sa pangunguna ni Marilyn Fernandez and ni Dr. Maria Julia de Venecia, ang officer in charge ng City Health Office. Ayon kay Mayor Fernandez, maraming kababaihan sa Dagupan ang may mga bukol sa dibdib ngunit hindi ito na ipapatingin dahil sa mahal na bayad sa mga pribadong hospital. Kaya't malaki umano ang may tutulong ng mammogram machine upang mailigtas ang maraming buhay. Pinasalamatan ni Mayor Belen Fernandez ang mga konsehal ng sangguniang panglungsod na agad na nakapruba sa supplemental budget para sa pagbili ng naturang makina matapos ibinaba ng Office of the President ang suspensyon ng 3 konsehal ng Dagupan. Sinabi naman ni Councilor Michael Fernandez na siya kasama si Vice Mayor Brian Cua at iba pang mga konsehal ay hindi nag-atubili sa pagbibigay ng pondo dahil alam nilang bawat araw ng pagkakaantala ay maaaring magdulot ng panganib sa mga kababaihan. Sa kanyang pag-iikot sa mga barangay, ibinahagi ng alkalde na may ilang kababaihan na bedridden na dahil sa breast cancer at kasalukuyang tinutulungan ng lungsod para makabili ng mamahaling gamot. Ayon kay Dr. Jamaica Caldona, focal person sa breast cancer treatment, mas mainam ang early detection
kaysa hayang umabot pa sa stage 3 o kay stage 4 ang sakit. Kaya tinikayat niya mga kababaihan ng Dagupan na magpa-scan gamit ang libreng mammogram sa City Health Office. Ipinaliwanag din niya na ang mga may bukol o kaya may bahid ng lesyon sa kanilang dibdib ay kailangan sumailalim sa mammogram upang malaman kung kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri ng oncologist. Anya, umaabot sa 2,000 hanggang 3,000 pesos ang halaga ng mammogram test sa mga private hospital. Samantala, tiniyak naman ni Arian Sandoval, radiology technician ng City Health Office, na hindi masakit ang proseso ng mammogram at tumatagal lamang ito ng ilang segundo. Sa ngayon, kayang tumanggap ng makina ng 5 pasyente kada araw. Ngunit plano ng lungsod na palawakin pa ito sa hinaharap. Ang pagbili ng mammogram machine ay bahagi ng adhikay ng lungsod na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at bigyang proteksyon ang mga kababaihan ng Dagupan laban sa breast cancer. Radyo Pangasinan Balita. 17 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang pambansa. Binaklas ng TikTok ang may halos 5 milyong mga videos mula sa Pilipinas na napatunayang lumabag sa kanilang community guidelines mula October hanggang December 2024. Ayon sa TikTok, karamihan ng 4.85 milyong videos na kanilang inalis sa kanilang platform ay mga sensitibo at mature themes. Gayon din na mga regulated goods at commercial activities. Sinasabi ng TikTok na nasa 99.6% ng videos na kanilang tinanggal ay pawang proactive. Hindi umano pinapayagan ng TikTok ang mga misinformation na nakakaapekto sa individual at komunidad. Nasa 98% umano ng mga videos sa TikTok na nagpapalaganap ng maling impormasyon o kaya fake news ang kanilang tinanggal. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, iginit ng Department of Education nitong Sabado na seryoso nila ang bawat kaso at tutugunan ng mabilis na aksyon upang matiyak na ligtas ang lahat ng mga mag-aaral. Sinabi ng DepEd na walang puwang anumang anyo ng bullying sa mga paaralan sa bansa, kaya gumagawa sila ng mga hakbang. Kabilang sa mga hakbang na inilunsad ang comprehensive assessment. Nire-rebisa ng DepEd ang IRS ng Anti-Bullying Act at Safe Spaces Act para matugunan ang mga modernong hamon tulad ng online harassment at peer violence. Nagsasagawa rin ng training para sa guidance counselors, child protection officers, school heads at mga magulang upang palakasin ang mga pagsisikap laban sa pambubuli. Simula noong school year 2025 to 2026, pinailalim ng K-10 curriculum ang values formation, pagsasama ng mga anti-bullying lessons sa GMRC Values Education at edukasyon sa pagpapakatao. Sasailalim naman ang mga nambubuli sa counseling na nakapokus sa empathy, accountability at behavior change. Radyo Pangasinan Balita. Inaasahan namang aakyat sa 2.5 milyong pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o kay PITX ngayong Semana Santa. Sinabi ni Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, na simula nitong Abril hanggang Miyerkules at pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay ay inaasahan na aabot sa 2.5 milyon ang mga pasahero. Kahapon ay dinagsa ang PITX pero ngayong Lunes ay medyo kaunti ang pasahero at pinakamarami ang araw ng Miyerkules at maging ang Huwebes Santo ay mataas ulit ang bilang. Muling nagpaalala si Salvador na mag-book ang mga pasahero upang hindi mahirapan kaysa ma-walk-in lalo na sa mga patungong Bicol. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating mga balitang pambansa, itinaas ng Department of Health ang Code White Alert mula Abril 13.
Linggo ng Palaspas hanggang Abril 20, linggo ng pagkabuhay bilang paghahanda sa mga posibleng insidente ng mahal na araw. Ang Code White Alert ay pinatutupad tuwing may malalaking kaganapan o kaya national events upang matiyak na handa ang mga ospital at medical personnel, lalo na sa emergency at critical care units. Sakaling tumaas ang bilang ng pasyente dahil sa aksidente, pinsala o kaya epekto ng matinding init ng panahon. Hinimok ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na maging maingat sa biyahe at umiwas sa sobrang init upang maiwasan ang heat stroke. Dagdag pa niya, nakaantabay ang Department of Health Hospitals upang tumugon sa anumang pangangailangan medikal ngayong mahal na araw. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, pinaalalahanan ng Philippine Consulate sa Hong Kong ang mga Filipino na laging mag-ingat at maging mapagmasid sa mga lokal na batas kapag sumasali sa mga pampublikong pagtitipon. Sa inilabas na advisory ng konsulado, sinabi nito na base sa Hong Kong Public Ordinance, kailangan ng permiso kapag nag-oorganisa ng pampublikong pagtitipon. Kailangan din anyang magsumite ng written notification sa Commissioner of Police na hindi lalampas sa alas 11 ng umaga, isang linggo bago ang pagtitipon. Radyo Pangasinan Balita. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Muling niyanig ng panibagong lindol na magnitude 5.5 ang Central Myanmar nitong linggo ng umaga ayon sa US Geological Survey. Ang lindol ay isa sa pinakamalakas na aftershock matapos ang 7.7 magnitude na lindol na naitala sa bansa noong March 28 na nagdulot ng matinding pinsala, pagkasawi at kung saan umabot na sa 3,649 ang nasawi at higit 5,000 ang nasugatan dahil sa 7.7 magnitude na lindol. Batay sa pagsusuri, naganap ang bagong lindol sa bayan ng Onwind, malapit lamang sa Mandalay, Myanmar. Wala namang naiulat na malawakang pinsala o karagdagang nasawi sa bagong pagyanig, ngunit maraming residente ang lumikas dahil sa lakas ng pagyanig. Radyo Pangasinan Balita. Haharap naman sa kanyang unang paglilitis sa kasong insurrection o panunulsol sa pag-aklas ng dating Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol sa Lunes. Ngayong araw, Abril 14, kaugnay ng kanyang bigong pagtatangka na magdeklara ng martial law noong December 2024. Noong December 3, iniutos ni Yoon ang pagsuspende ng mga aktibidad pampolitika at pagpapatupad ng media censorship na tumagal lamang ng 6 na oras bago ibinasura ng oposisyon sa National Assembly. Dahil dito agad siyang na-impeach at noong Abril 4, tuluyang pinatalsik ng Constitutional Court sa pwesto si Yoon. Naaresto din si Yoon noong Enero matapos tumangging sumukot sa mga otoridad sa loob ng ilang linggo. Siya ang kauna-unang Pangulo ng South Korea na naaresto habang nasa pwesto. Pinalaya siya makalipas ang 52 araw matapos questionin ng korte ang legalidad ng kanyang pagkakakulong. Sa kanyang pagbabalik sa pagiging pribadong mamamayan noong April 11, nagpaalam si Yoon sa publiko at nagpahayag na haharap ng bagong landas para makapaglingkod muli sa gobyerno. Kung mapatunay ang nagkasala, maaaring humarap si Yoon sa habang buhay na pagkakakulong o kay parusang kamatayan. Dahil sa kanyang pagkakatanggal sa pwesto, magsasagawa ng snap election sa June 3 ng taong kasalukuyan para sa bagong Pangulo ng South Korea. Sa ngayon, pinamumunuan ng bansa ni Acting President Han Duck-soo. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, naglunsad ang United Nations ng donation drive sa hangarin makalikom ng kabuang $275 million o masigit pa bilang tulong sa mga biktima ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Ayon sa UN, ang malilikom na pondo ay magagamit para matulungan ang mga mamamayang labis na naapektuhan sa malawakang pagyanig, kung saan marami sa kanila ay dumanas ng iba't ibang sakit, kagutuman at walang matirahang bahay.
Una nang tinaya ng UN na kailangan makalikom ng hanggang 1.1 billion dollars na pondo batay sa inisyal na humanitarian aid plan para sa tinatayang 5.5 milyong katao na naapektuhan. Gayunpaman, hanggang 5% pa lamang umano nito ang nabibigyan ng pondo dahil sa lalo pang lumulubong pangangailangan ng mga biktima ng pagyanig. Sinabi ng UN na kailangan pa ng karagdagang resources bilang tulong. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Pinalakas ng Denver Nuggets ang kanilang tsansa sa playoff matapos ang 117-109 panalo kontra Memphis Grizzlies sa tulong ng makasaysayang triple-double mula kay Nikola Jokic. Nagrehistro si Jokic ng 26 points, 16 rebounds at 13 assists, ang kanyang ika-34 na triple-double ngayong season. Siya ngayon ang ikatlong manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtapos ng regular season na may average na triple-double. Ito ang pangalawang sunod na panalo ng Nuggets sa ilalim ng interim coach na si David Adelman na pumalit kay Michael Malone matapos itong tanggalin kasunod ng 4 na sunod-sunod na talo. Si Malone ang nagatid sa Denver sa kanilang kauna-unahang NBA championship noong 2023. Bumida rin si Aaron Gordon na merong 33 points habang si Jamal Murray na kagagaling lamang sa injury ay nag-ambag ng 15 points at 7 assists. Sa kabilang banda, sinilyohan naman ng Los Angeles Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos ang 140-109 panalo laban sa Rockets. Samantala nanatili sa pwesto ang Oklahoma City Thunder matapos durugin ang Utah Jazz sa score na 145-111. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, pumanaw na noong Abril 12 ang batikang mang-aawit at aktres na si Pilita Corrales sa edad na 85. Ito ay kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang social media post. Ayon sa kanyang pamilya, maraming mga buhay ang napukaw ng mang-aawit dahil sa kanyang mga kanta at kabaitan sa kapwa. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na detalye sa dahilan ng kanyang pagpanaw. Nakilala si Pilita Corrales noong 1960 bilang mang-aawit ng mga musikang Bisaya katulad ng Matudnila at ang kanyang kantang Usahay. Kalaunan ay pinalawak niya ang kanyang karera bilang isang actress sa pelikula at telebisyon. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga kaibigan, kapamilya at kasamahan sa industriya ng batikang mang-aawit at aktres. Maalala, noong 2024, inanunsyo na magkakaroon ng documentary patungkol sa kanyang buhay sa pamagat na Asia's Queen of Song. Isa sa mga magiging producer ang apo niyang si Janina Gutierrez. Radyo Pangasinan Balita. Sumain niyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino. At sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Vidiga. Maraming salamat and magandang morning! Susaray manunaan na balita. Ensayan Kabosa. Radyo Pangasinan Balita.